You're watching IBC 13, ang bagong Pilipino. Magandang hapon, ako si Bing Formento, aking ihahatid sa inyo ang isa pang edisyon ng IBC Express Balita. Ang ating top stories, Pangulong Arroyo, kinukonsidera ang panukala ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, 100 bilyong pisong pondo isinusulong para sa programang pang-infrastruktura. Retired PNP Controller Eliseo de la Paz, personal na tumungo sa tanggapan ng Ombudsman ngayong araw, dokumento magpapatunay na walang anomalya sa cash advance isinumiti. PNP officials na dumalo sa 77th Interpol Assembly sa Russia, binigyan ng 5 working days para magpaliwanag. Full report at liquidation ng 6.9 million pesos inaasahan. At 3 Memorandum of Agreement pinirmahan sa pagitan ng PhilPost, DENR, Red Cross at Ninoy Aquino Foundation. Humarap na sa Ombudsman si retired PNP Controller Eliseo de la Paz upang personal na ibigay ang mga dokumentong siyang magpapatunay na walang irregularidad sa dala nitong pera ng dumalo sa Moscow Assembly. Ang personal na pagtungo ni de la Paz sa tanggapan ng Ombudsman ay pagpapatunay na malinis umano ang kanyang konsensya. May Express Balita si Pia Castro. Personal na iniabot kanina ni retired PNP Controller Eliseo de la Paz kay Assistant Ombudsman Mark Halandoni ang mga dokumentong aniyay magpapatunay na walang anomalya sa cash advance na kanyang bitbit sa Russia na nagkakahalaga ng 105,000 euros. Ayon kay de la Paz, ang pagharap niya sa Ombudsman ay patunay lamang na malinis ang kanyang konsensya. Ang mga dokumentong kanyang ibinigay kay Halandoni ay siya ring dokumentong ibinigay ng gobyerno ng Pilipinas sa Russian authorities para makabalik sa bansa ang mag-asawang de la Paz matapos silang questionin hinggil sa perang nakita sa kanilang bagahe. Voluntary yung pagpunta ko ngayon para isabihin ko lang na I'm yung willingness ko and acceptance to undergo yung investigation. That's all for now. Umaasa naman ang Ombudsman na mas mapapaaga ang paglalabas nila ng resolusyon sa fact-finding na kanilang ginagawa kaugnay ng Moscow scandal. Ayon kay Halandoni, 45 days ang binigay sa kanya ni Ombudsman Merceditas Gutierrez para tapusin ang kanilang investigasyon. Sa nasabing fact-finding, magkakaalaman kung may kaso bang dapat isampas sa mga tinaguriang Euro Generals. If General de la Paz has intimated his full cooperation, I don't see any other reason why the other generals, if they will be asked to cooperate, will not do so. Tututukan din ng Ombudsman ng Senate hearing na gagawin bukas kaugnay sa nabanggit na issue. Posible kasing may makuhang impormasyon dito sina Halandoni na maaari nilang magamit. Pero si de la Paz tikom ang bibig kapag tinatanong kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Senado. Sa Senate pupunta kayo bukas, sir? Sir, sa Senate pupunta kayo bukas? Ako si Pia Castro, nagbabalita, Express. Sa kaugnay na balita, binigyan ng National Police Commission o NAPOLCOM ng 5 working days ang lahat ng PNP officials na dumalo sa 77th Interpol Assembly sa Russia. Ito ay upang ibigay ang kabuang ulat sa mga naging aktibidad doon, pati na ang liquidation sa 6.9 million pesos na dala ng mga general. May Express Balita si Merwin Lancia. 5 working days ang ibinigay ng National Police Commission o NAPOLCOM sa lahat ng PNP officials na dumalo sa 77th Interpol Assembly sa Russia para sa full report sa mga naging aktibidad sa naturang pagtitipon pati na rin ang liquidation sa 6.9 million pesos na dala ng mga ito. So this will start the administrative investigation that will be undertaken by the National Police Commission with respect to this activity. Bagamat otorisado si dating PNP Controller Eliseo de la Paz sa perang na i-cash advance nito, titingnan pa rin ang mga maaaring naging lapses sa limpak-limpak na dalang pera sa Russia. Maging ang pagsama ng mga asawa ng opisyal sa biyahe ay iimbestigahan din ng NAPOLCOM. Well, as I said, we will consider all the matters that are within our jurisdiction,
and the matters within our jurisdiction are those that are his official acts that he exercised in his position. Any personal malfeasance is probably more the province of the Anti-Graft Commission than the NAPOLCOM, because obviously he does not commit dishonesty in the name of the organization. No? Handa namang humarap si Secretary Ronaldo Puno, PNP Chief Jesus Bersosa at lahat ng PNP officials na dumalo sa Interpol Assembly sa gagawing investigasyon ng Senado bukas. Hinimok din ni Puno ang mga senador na maglabas ng ebidensya sa mga aligasyon nito sa dalang pera ng mga general sa St. Petersburg. I hope they will show the evidence tomorrow so that we can jail the people immediately thereafter. No? Pero wag sana yung sasabihin na ganyan na wala naman ebidensya. I'm sure they have evidence, so I would want to see it. Ako si Merwin Lianza, Nagbabalita Express. Kasunod ng pagbabalik bansa ng mga tinaguriang Euro Generals, sinabi ni Western Mindanao PNP Police Chief Superintendent Jaime Caringal na hindi umano patas para akusahan ang 8 PNP Generals na sumama sa Moscow. Ayon dito, hindi umanong tamang isisirin sa lahat ang kamalian ng isang tao lamang. May Express Balita si Julie Alipala. Masama ang loob ni Police Chief Superintendent Jaime Caringal, hepe ng Western Mindanao Police, nang tawagin silang mga Euro Generals. Ito ay kaugnay sa pagsita kina retired Police Chief Superintendent Eliseo de la Paz at Caringal sa Moscow Airport ng Russian Customs officials matapos mahuling may dalang Euro dollars na nagkakahalagang katumbas ng 6.9 million pesos. Ayon kay Caringal, hindi makatarungan ng akusahan ng lahat ng general sa isang unfortunate incident ng isang kasama na si de la Paz. Ngunit naniniwala naman si Caringal na maipapaliwanag ng mabuti ni La Paz kung bakit may dala itong malaking halaga na salapi na ang layunin nila ay dadalo ng 77th Interpol Convention sa St. Petersburg. Kumpiyansa naman si Caringal na malilinis din nila ang kanilang pangalan sa nasabing alegasyon at handa itong humarap sa anumang investigasyon o hearing. Ako si Julie Alipala, Nagbabalita Express. May tentative list na sa mga dadalo para sa Senate inquiry bukas hinggil sa kontrobersyal na pagdalo ng ilang mga general sa 77th Interpol Assembly sa Moscow. Ilang matataas na opisyal ng gobyerno, pati na ang mga participants sa nasabing assembly ang nakatagdang dadalo sa nasabing pagdinig. Kabilang dito sina DILG Secretary Ronaldo Puno, DOJ Secretary Raul Gonzales, DM Secretary Rolando Andaya, Commission on Audit Chair Reynaldo Villar, PNP Chief Jesus Bersosa at ang mahigit kumulang sa 20 mga participants sa naturang assembly. Ayon kay Senator Aquilino Nene Pimentel Jr., ang Senate inquiry sa Moscow controversy ang siyang magdedetermina kung saan nga ba nagmula ang malaking perang dala ni De La Paz. Sa kabila kasi ng sinasabi ni De La Paz na walang irregularidad dito, marami ang naghihinala na mula umano ang pera sa Huweteng Lord. At marami pang Express Balita, abangan sa aming pagbabalik. Nagbabalik tayo sa IBC Express Balita. Matapos na payagan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco para magtaas ng singil ng kuryente, inaasahan ding tataas ang presyo ng kuryente ng National Power Corporation. Ito dahil umano sa Generation Rate Adjustment Mechanism at Incremental Currency Exchange Rate Adjustment. Para sa buong detalye, may Express Balita si Jess Caduco. Pagkatapos pinayagan ng Energy Regulatory Commission ang dagdag na singil sa kuryente ng Meralco, tila hindi pa tapos ang pagtaas na ito. Muling inanunsyo kanina ng ERC ang suspension ng paggamit ng NPC Time of Use Rate na siyang pinagbabasehan ng presyo ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM pagkatapos nagkaroon ng congestion ang San Jose del Monte, Bulacan substation ng Transco noong buwan ng Hunyo. Ginamit ang NPC Time of Use Rate na 3 pesos at 89 centavos kada kilowatt hour upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng kuryente mula buwan ng Hunyo hanggang sa kasalukuyan at dahil sa pagkaroon ng congestion ng Transco substation. At dahil bumalik na sa normal ang operasyon ng Bulacan substation, suspendido na ang NPC Time of Use Rate simula Oktubre 25 at sa halip, presyo na ng WESM Market ang magdidikta ng presyo nito. At dahil 6 hanggang 10% ang kuryenteng kinukuha ng Meralco sa WESM, muling maaapektuhan ang sinisingil na presyo nito. Ngunit ayon sa ERC, depende pa rin sa dikta ng merkado ang presyo ng WESM na maaring magtaas o magbaba.
Maliban dito, aasahan ding tataas ang presyo ng kuryente ng National Power Corporation dahil sa Generation Rate Adjustment Mechanism at Incremental Currency Exchange Rate Adjustment. Nagkakaroon ng mixed signals na habang pababa ang halaga ng dolyar, magkakaroon naman ngayon ng pagtaas, so merong mismatch. Kaya't nagkaroon ng proposal ang PISAM. Aminado naman ang Meralco sa pagkakaroon nito ng 3.9 billion pesos na over-recovery ng kanilang currency exchange rate adjustment. Paliwanag ng